Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit pa na hapon pa ba? O medyo umuulan-ulan na? Meron po tayong tropical storm. Mamaya antabayanan po natin ang Pag-asa. Hingi tayo ng update. Dahil meron po yatang mga nakararanas ng mga pag-ulan-ulan. Pero syempre mataas pa rin po yung ating heat index. Sa lahat po ng ating mga lugar na nararanasan pa rin po yung mataas
na heat index. Marami pa rin po yatang mga lugar, ano? Sa kabila ng meron po tayong tropical storm nasa labas ng PAR. Mamaya alamin natin sa Pag-asa saang lugar yung apektado na ba. Mga kaibigan, happy Wednesday afternoon po tayo. Ika-27 sa buwan ng Mayo. May 27, 2026 na po. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, may binauhan dito po sa Public Service Hour. Syempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ngayong hapong ito, ang tabayanan po natin ha. Meron po tayong mga panauhin. Nako, mga kabataan ito. Yan maganda pag mga kabataan ang nakikita at nakakasama natin. Ano? Sa mga programa, proyekto na nakatutulong po, ano? Lalong-lalo na sa ating lipunan. Diba? Public service. Pag-usapan natin mamaya ang kalikasan. Tama-tama, magti-tree planting season na naman tayo kasi tag-ulan na. Ilang araw na lang, onset na yata tayo ng rainy season. Ano? Pero sabi ko nga, bago yan, puntahan muna natin ang Pag-asa si Ma'am Charmaine Barilla. Mangumusta tayo. Ma'am Charmaine, magandang hapon po. Yes po, Ma'am May. Magandang hapon din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tipakinig na ritong ulat sa lagi ng panahon. Yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy pang lumalakas at ngayon nasa kategorya na nga na tropical storm at may international name na Changmi. At huli ngayon na mataan sa layong 1,300 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, labas pa rin ang ating PAR. At inaasahan nga natin na maaari na yan makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. Pagkapasok niyan, maaari ang patuloy na kumilos sa karagatan ng Pilipinas sila ang bahagi at mababa naman yung tsansa na maglandfall ito. Ngunit ina-expect natin na posible yung paghugot nito ng habagat na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, Southern Luzon at mangilang-ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa ngayong araw, southwesterly wind flow pa rin na siya nakakaapekto sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao. Nagdudulot nga yan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Yung trough naman ng bagyo sa labas ng PAR natin, ang siya naman nakaka-apekto sa iba pang bahagi ng Mindanao. Nagdadala rin yan ng matataas na tsansa ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa naman, iiral naman yung epekto ng localized thunderstorms. At yan ang ating data. Ma'am Charmaine? Sa Pag-asa. Yes, Isa lang po ha, kahit na meron tayong bagyo no sa labas ng PAR sa Philippine Area of Responsibility, sa labas pa lamang yung pong habagat medyo makaapekto na po sa atin, meaning siguro ilang araw na lang ay transition na tayo sa tag-ulan. Yes po, tama po kayo. No? Nakikita nga po natin na posible by weekend ay maaari na tayong mag-declare ng pagsisimula na nga ng ating tag-ulan. Yan na yung kung saan hihilain itong palapit na bagyo dito sa ating bansa, yung habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin yan, medyo pag hinila na yung habagat, tag-ulan sa mga lugar na maapektuhan na, Ma'am Charmaine. Yes po, tama po kayo, Ma'am May. Oo. Pag naririnig pa naman natin yung habagat, alam na natin yan. Yes alam na talaga na mag-ingat na tayo at syempre maghanda, lalong-lalo na sa baha. Yes po, yan po uli yung kakaharapin na naman uli natin ng mga peligro kapag muling bumalik po itong habagat po natin. Oo, so yung heat indexes po natin, ano na ba yan? Medyo humuhupa na? Di pa naman. Mostly sa Mindanao lang po yung medyo mababa yung heat index, pero dito po sa Luzon, malaking bahagi ng Luzon at Visayas, matataas pa rin. May mga nare-record pa rin tayo matataas na heat index. For today, pinakamataas dito sa may part ng Pangasinan, kasama din dyan sa may part ng Cagayan, tsaka dito rin po sa may Metro Manila, umaabot naman po yung heat index natin ng up to 44 degrees Celsius. So medyo may kainitan pa rin po, pero ina-expect natin na huling linggo na po to ng matataas na heat index dahil pagpasok po ng unang linggo ng Hunyo ay mag-umpisa na rin po yung ating tag-ulan. Ayun, so ibig sabihin pagpasok ng June 1, medyo ayan na yan, eto na, tag-ulan na ang Pilipinas. Yes po, tama po kayo. Ayan, okay. Maraming salamat po, Ma'am Charmaine. Yes po, maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa.
So paghandaan na po natin ha, yung habagat. Alam niyo na, pag sinabing habagat, ha, baha-baha. No? Pero maalinsangan pa yung panahon di ba? Pag galing ka nga sa labas, naku, nag-allergy ako. Grabe, ayoko lumabas. Kasi pag naglabas-pasok po ako sa init, naku, kala nyo meron akong TB. Meron akong tuberculosis. Diba? So ingat-ingat pa rin po sa ating mga lolo't lola, sa ating mga nanay at tatay. Ang inyong pong blood pressure ha, honey. Ang inyong mga BP. Hindi porket magtatagulan na mainit pa rin ang ating heat index matataas pa rin. Anyway mga kaibigan, standby lang po ha, at ating pong makakasama mamaya. Sabi ko nga, mga kabataan, ito ang gaganda. Pag sinabi kasing yung ating youth ay very active, lalong-lalo na sa community. Oo, yan ang magandang tularan ng lahat ng youth, 'di ba? Oo, mas maganda nga na yung ating mga kabataan, makikita natin na lumalahok sa iba't ibang programa at proyekto na nakatutulong po sa ating lipunan, sa ating bayan. O wag na yung nasa mga kalsada lang, 'di ba? O para at least meron po tayong maitulong para sa ating bansa. Di na tayo makadagdag, 'di ba? Sa problemang pinapasan ng ating bansa. Ayan, kaya pag ganito inspired ako 'di ba? Mamaya pag-usapan po natin, ano bang naging inspirasyon ng ating mga kabataan, lalong-lalo na po Rotarian, 'di ba? Oo, para sa ating paggawa ng mga programa at proyekto, lalong-lalo na para sa ating environment, sa ating inang kalikasan. Kaya doon po sa ating mga kababayan na naghahanda na po sa panahon ng tag-ulan, marami na naman pong mga iba't ibang NGOs, non-government organization na talagang naghahanda na rin para po magtanim. Oo. Kaya lang minsan may mga binubunot na mga puno. Oo. Dapat pagka ganyan papalitan po yan para nang sa ganun maging protection pa rin po yan sa kinabukasan ng ating pong kapaligiran, di po ba? Anyway mga kaibigan, ngayong araw na ito ay makakausap po natin, standby lang po ha sa ating pagbabalik, ang Rotary Club of Parañaque Central, So mamaya po makasama natin sila, ang JCI Makati Princess Urduha at ang Rotaract of University of Arellano. Naku, maalala ko tuloy yung partner natin na Rotaract Club of San Beda University. Yan, partner natin sila sa mga bloodletting. Ay, malapit na pala. Baka mag-go tayo for June ng blood donation drive dyan po sa San Beda University with the team Rotaract of San Beda University. Ayan. So, standby lamang po at tayo po ay magbibigay daan mamaya sa ating pong kwentuhan. Yan, mga gusto nyong mag-join. Pero dun po sa mga nagtatanong, walang ngayon walang number coding kasi holiday nga naman, buti nandito tong mga to, holiday, dapat sila'y nagpapahinga, pero sila po ay ang ating partnership po sa kanila, ang DCRH Operation Tulong, sila po ay nag-tree planting, tama ba? Go Green Plant Trees activity. Pag-usapan po natin mamaya yan para nang sa ganun ma-encourage na rin kayo yung ating pong mga kababayan na magtanim na rin, dahil kailangan po yan, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Kung marami lang lupa dito, di ba? Ang sarap magtanim para nang sa ganun yung init na ating nararamdaman, lalong-lalo na pag panahon ng tag-init, maibsan po at malaking tulong po yan para din sa ating kalusugan. Okay, standby lamang po ha. Babalik po tayo sandali lang. Oras po natin, 12 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS
Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tunik-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa paglilingkod sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa GZRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin, 17 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Balik po tayo dito sa ating programa at ngayon makakwentuhan na natin, pag-usapan natin, ayan, at baka meron din po kayong nais na i-share sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Ipakilala muna natin ang ating pong mga makakakwentuhan. Merong isa galing sa graduation, galing. Unahin muna natin ang Unite for Good President ng Rotary Club of Parañaque Central. O pagka nasa Rotary ka na, ilang taon ba? Tama ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Walang iba kundi si Good President na tawag sa inyo, no? Unite for Good. UGP pala, sorry. UGP Beatrice Awatin. Ayan.
Beatrice, magandang hapon. Good afternoon, President. Magandang hapon, Miss May, at maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa DZRH. Welcome sa Public Service Hour. Diba? At kasama po niya ang President naman ng JCI, Makati Princess Urduha. Ayan, si President Faith Garcia Santos. Magandang hapon. Magandang hapon. Good afternoon. Nakakatuwa na may public service hour pala ang DZRH. Oo. Ang galing, ang galing. Salamat po for accommodating us. Yes, balik kayo ha. Di ba nag-start ng kwentuhan? Balik agad. Next time, JCI na. JCI projects and programs naman. Uy, marami din kaming mga nakapartner from JCI in the past. Oo. Galing, galing. Oo, parang ang Rotary kasi mas marami kasi 'di ba different districts and then under one district ay more than 100 clubs. Right. Nag-start kami before Rotary International District 3780 nanganak, meron ng 3810, 3800. Rotarian din po kayo na. No. But very familiar. Very close. Kasi ang dami nating partners kahit ngayon, sobrang dami. Mga sabi nga nila sila yung talagang pagdating sa public service, no, lalo na sa mga community service, nandyan kayo. Okay, pakilala naman natin ang President ng Rotaract of University of Arellano. Patatapat ko to sa San Beda University Rotaract. Isa lang naman yan Of course, ang galing po sa graduation, Christian Denzel Yalong. Magandang hapon po, Miss May. Magandang hapon din po sa lahat. Ikinagagala ko po na makapanayam kayo sa hapon na ito. Ayun, teka muna. Anong tawag sa'yo, Chris? Denzel po. Denzel. Ayan. Oo, kakagraduate mo lang sa school. From Arellano University po, sa Sampaloc po. Sa Sampaloc. Manila. Saan ka nag-graduate? Ngayon, ang naganap po ngayon is yung clinical graduation namin na ginanap sa Newport po kanina umaga. And then, afternoon, dumiretso na po galing dito. naman. Gusto ko yan. Ang sipag. Ayan, mga dapat tularan, huwaran. Ayan, okay. Si President Denzel. Kasi nakakatuwa ang youth organization ng Rotary is the Rotaract. Diba? Tama. Okay, pag-usapan natin. Teka muna, bago muna yung naging programa, parang kasing si Beatrice, parang ang bata-bata mo maging Rotary. Rotarian. Oo, ilang taon ka na ba? Actually, I'm the youngest president of our club. Wow. And I am the youngest female president of the whole district. The whole district. Oo, that's district 3830. 3830. So I entered when I was 23. I was invited by my tita. So sabi ko, I've been doing public service. Like, I was a student council officer when I was in high school and college, and since then I've been focusing on community service. Wow. So why not extend it? Yes. So maybe before, if I've met JCI, baka na JCI, but it happened. So I met the Rotarians instead, and currently on my 7th year already. Wow. Yes. Sa bagay multiple orgs naman ang Rotary. That's so Oo, tapos nagla-Lions, 'di ba? Yes. And it's diversified naman. Yes, diversified. The Kiwanis, mga partners din namin yan Yes. And even the YSM? Okay. The Wise Man. Yes, the Wise Man. Oo, ang galing. Pero at least ang maganda, mas marami ding programa at proyekto no para sa actually 7 areas of focus kayo lagi sa Rotary, di ba? Okay. So pag-usapan natin, total sabi ko nga mga kabataan kayo, si Faith like JCI, Yes. Ang JCI almost pareho din, pero anong signature project ng JCI? Ang JCI kasi ang difference po sa Rotary. No? So, what I always say, if ang mga Rotarians are the ones who have made it in life, JCI are the ones who are making it in life. But successfully naman. So, ages 18 to 40 kami ang age limit talaga. So, we're very strict kami about that. So, mga national programs namin, actually marami po talaga. So, Think Green, so related to environmental programs, Bags of Hope for the youth, for children in underserved communities, Pinay Power, which is launched by our chapter, so from JCI Makati Princess Urduha po, no, which is all about female empowerment. So, very diversified siya. So, JCI talaga really focuses sa iba-ibang areas of opportunity. Sabi niyo sa Rotary, 8.
Sa JCI naman 4. So first is yung community action, which is at the heart of what we do together. Yes, No? So oo. that's why we are able to collaborate. Kaya ang ganda talaga. Next is yung national and international cooperation. So JCI is an international organization. And in the Philippines, sabi nyo in Rotary, how many chapters na kayo? 400 ba maybe? 3 almost. So Chapters. 3830 is 100 plus clubs, right? 120 clubs. Oo. I see. 120. Dami Oo. rin. So sa JCI naman po sa Pilipinas, around 300 chapters naman. Oo. And Dami. then, yes. And then, the third area of opportunity is business networking. And then, last is individual development. But all those, no, in a nutshell, what JCI really is for and what it stands for is leadership development. Yes, oo. So talagang really empowering the youth, yung mga young professionals and businessmen to be of service as leaders. Yes, yun ang pinakamahalaga. Yes, so Diba? Yung leadership. empowerment and then of course yes, yung true leadership. Kailangan makita ngayon yun. Yes. Teka lang. Okay, pag-usapan natin. So ang Rotary 7 areas of focus, right? Tapos ang Rotaract naman, although lahat ba ng Rotary clubs may Rotaract? Hindi naman. Ay. Unless that very very active talaga yung club, ano. Kasi parang limited din lang no. Sa inyo kapag nakaka-partner namin yung mga Rotaractors, natutuwa kami dahil meron talaga masisipag. Yes. And even the projects the programs and projects ng Rotary, parang sila din yung nagbababa. Tama ba? Opo, tama Denzel? po. Kumbaga, ang mga projects po ng Mother Club namin is na-adapt po ng mga Rotaract clubs. Therefore, yun po na mostly na nai-implement namin sa mga communities na near, let's say, sa university po namin. So, yun po yung nagagawa namin sa loob ng school and sa labas, and ganun din po sa labas ng school din po. Oo. So, Ganun kailan ka matatapos sa Rotaract tapos magiging Rotary ka, right? Yes, actually for this incoming term po, since graduating na po ako, no, so transitioning po ako from Rotaractor to Rotarian na rin po. Ayun, kasi nga magwo-work na siya. Yes po. Oo, naku, teka muna, yung nursing, matindi tayo nun. Oo, president, ngayon ka president, and then ilan kayo? Kailan nag-start ang Rotaract ng So we Arellano? yung club, Rotaract Club po namin, we were chartered around 2005. So tagal na rin po. Tagal na. Yes po. And until now, still functioning pa po siya inside the school. So it's a university-based club po siya. So mostly po mga members namin is coming from the school po talaga. So and also consisting po kami mostly of medical students. Pero ngayon po, before po kasi ang tawag sa club namin is Rotaract Club of Arellano University College of Nursing. Yeah. But until I think around mga nasa after pandemic, ginawa na po siyang diverse para ma-include na rin po ibang courses and para naging diverse na rin po siya sa paggawa ng mga project, not just on the medical fields. But also kasama na po yung let's say mga pagdating sa laws, psychologies, accounting, and para din po sila, maisama din po sila sa mga income projects po namin na mas additional tulong din po. Oo. Ganun. Parang sa San Beda, nag-start din sila sa nursing. Sisipag ng mga nurses, ha? Yes po. Diba? Sa San Beda Nursing din, ang kanilang una muna, no? Sila. Ngayon, actually, nag-start sila. Oo, but anyway, kasi pag kami project si Rotaractors, sasabihin dun sa Mother Club, pengi po budget. Kasi mga mga young ones. Yes po. Diba? So, kaya madalas, kayo yung nagbababa, lalo na pagkailangan sa community, kayo naman yun. Gano'n kayo karami sa Arellano? Rotaractors. Actually, ngayon po, we're nung etong term ko po na po. We're around nasa 26, 27 Marami members. Na yun. Pero ayun po yung mga registered pa po. So may mga incoming mostly may mga volunteers po kami na hindi from outside the organization na kunyari kung pwede po kung gusto pa namin mga outside volunteers, tumatanggap naman po kami. Pinapayagan naman po namin makapag-participate sila. And then
syempre po, hindi naman po siya close sa club namin, and other organizations are also working for collaboration din po. Oo. Ayun, punta na daw tayo sa topic. Pagalitan ako ng ipik ko. Joke lang. Okay, puntahan natin. Anong naging inspirasyon? Kanino nag-start ang Go Green Plantries? Okay. Rotary? Yes. Okay. Opo. I So am tell us also, about- I am working with Ayala Land for 10 years already. Okay, Then okay. sabi ko, I am a Rotary Club president. I would love to collaborate with a company who believed in me first. Diba? So, naisip ko, why not have a project that I will incorporate with my company? And then I realized we have a lot of sustainability projects. So, Ayala Land has a lot of estates across the Philippines, one of which is Parklinks. So, Parklinks is within Metro Manila along C5, and ang vision niya kasi is to be the greenest urban city in Metro Manila, where half of it will be dedicated for open space. So I collaborated with Ayala Land Estate and asked them if we could plant trees. It was actually an initial of 50 trees lang din dapat. But I realized we have a lot of networks, we have a lot of friends, we have a lot of like-minded people around me. So why not invite more? Wow. And then, of course, Rotary, one of the areas of focus is protect the environment. Protect the environment. So, kinonect ko lang siya. I invited Ayala Land Estate, make it approved to our district governor, and invited JCI and Rotaract. Because I believe that when we collaborate, we will produce more opportunities, more products, and this time more trees. Diba? From 50, imagine, naging 200 siya. And it wouldn't be possible without the help of 4 chapters of JCI and 30 Rotary clubs, including the Rotaracts. Wow. O, totoo nga yun. Ano? The more na nagsasama-sama yung collaborations, mas maraming magagawa. Diba? Oo. So, sa inyo nabuo yung Go Green Plantries and then collab, anong mga trees? Kasi kailangan natin yun sa Metro Manila eh. Saan nga tayo last na nag-planting? Sa Rotary po? Oo, itong kailan lang. Sa Parklings Pasig po. Okay. Bakit? Along C5 po siya. Oo, bakit doon? Paano nyo na-identify yung place? Kasi ngayon, napakahalaga yung ma-identify ninyo talaga para hindi masayang yung program. Kasi merong may mga ginagawang ganyang program na papabayaan eh. Correct. So, paano yung inyong system? Sustainability din. Sustainability, paano ang inyong system na gagawin para yung mga tinanin nyo na yan, talaga maging puno? Okay, so of course, it was under Ayala Land Estate. So I had a chance to talk to them, to Mond and Ms. Tinyabao regarding the eco-forest sustainability project. So they are using the Miyawaki method, which in short, it's a science-based research na it means yung planting system nila is mas 10 times na mapapabilis yung pagtubo ng puno. Plus, merong gardener si Ayala Land na nag-aalaga sa eco-forest. So, for example, after namin magtanim, merong gardeners na mag-aalaga, and ang role nila, Miss Tin, is i-report din siya sa amin. So, hindi lang siya parang magtanim kami, but we are here also to see the progress report ng kung gaano na ba kataas yung mga puno na tinanim namin last time. Anong mga trees ito? Nandito po, may klase mga trees? Sige, please. May Nara. kababong. Iba-iba Iba-iba, siya eh. 10 Actually, po siya. oo, ang dami. Ito Eto mga po, toko, mga yun. seedlings na to, no? Malalaki. Yes, seedlings na Opo, siya. yes. Kamagong Nung yun. nagulat nga ako kasi usually sa mga ganyan kong experience, no, being with JCI for 10 years na po, usually isa lang ng klase ng puno yung tinatanim. So nakakatuwa na iba-ibang iba-ibang Varieties. seedlings and varieties talaga. And we were mahalaga able yun. Pero dapat mapagsama-sama siya in a group talaga siya. Kasi Yes hindi po. pwedeng iba-iba, di ba? And the reason why yun din yung pinili, actually they gave us suggestion is for the wildlife. Yes, wildlife. Para yun kasi yung mga tinitirhan. In the future kasi, kung mapansin nyo, may river esplanade in the area. So, Yes, yes. Ayala Land
wants na magkaroon din doon ng wildlife in the future. So, yun yung target niya. So, parang the concept is forest in the city. In the city. In the city. Oo, buti na lang sinimulan nyo yan. Diba? So, I mean, sustainability, pag-usapan natin, ayan o, ang sarap magtanim talaga. Kasi kami din sa Operation Tulong, dami naming partnership, oo, na talagang isa yan sa pinupush namin dito sa Metro Manila. Kasi nga, nakita niyo naman ang Metro Manila. Minsan mag-jog ka sa umaga, hindi na, I mean, yung taas ng, anong tawag nito, yung ating kapaligiran hindi ang nakikita mo smog na, hindi na fog. And wag na po tayong lumayo. As of now, sobrang init po, no? Walking from the parking, grabe, sabi ko, parang Iba, nasa sauna na. Iba, no? This is not, call to action already. Kasi imagine, I love summer, but this time I don't really appreciate Yes. the heat already. Kasi dami nagkakasakit. Lately, same po tayo, na asthma na rin ako pag extreme na yung heat. So, we need to do something about it. And Metro Manila is one of the affected areas of the pollution. And to add also, so I had a chance to do my research and nakausap ko rin yung Parklinks. Ang goal kasi ni Pasig is in 2032, 930 hectares of Pasig is magkakaroon ng green open space. Wow. And this is this initiative is the start of it. Yan. So, tama. I'm really looking forward na Metro Manila will not be just about buildings. But this time, we actually living in an ecosystem where that is the natural habitat of a human being. Oo nga, sana nga magkaisa lahat, Even the LGU, lalo na mga local government units, may kanya-kanya namang mga kabataan yan na pwedeng ipagawa yung tree planting. O sige, hindi na magtatanim yung mga elderly. Sila na lang yung mag-finance. Actually, this project, all ages, even the kids, we have 5-year-old na nagtanim that time. And we had around 70 plus, 77, 78 years old na nagtanim that time. So, ibig sabihin, this project is not only for those who are capable. This is for everyone because everyone will benefit from it. Ayun, okay. Mamaya kausapin natin na sina Faith and Denzel. Saglit lang ha. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit walang amoy nakaka-joyful. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at RH. Direktang tulungan. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 40 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Sabi ko nga po kanina, holiday tayo, no? Dahil dun po sa selebrasyon ng ating mga kapatid na Muslim, yung Eid al-Adha, no? Yung tinatawag na Feast of Sacrifice. Okay, balikan natin ang ating mga panauhin. Yan, pag-usapan natin ang ating environment. Welcome back, Beatrice, Faith, and Christian. Hello. Hello. Magandang Hello po, hapon. Miss May. Ayan. Okay, punta na tayo dun sa topic, ano? Ito maganda to. Ano yung pinaka-memorable na talaga namang after the tree planting, maaalala ninyo tapos magbibigay sa inyo ng inspirasyon na ituloy no, ang pagtatanim? Yeah, so I wanna start with, grabe talaga yung araw na yun, nung Sunday lang ito, no? And maaga yung call time namin, which is 6 a.m., right? Tapos hindi namin akalain na sobrang init na ng ganong oras pa lang. And that's why for me, ang pinaka-memorable that time, no, was not wanting to stop planting the seedlings even under the heat of the scorching heat of the sun. Kasi grabe talaga. Pero nung talagang nahawakan ko na yung seedling, tapos nung nagugupit na kami kasi nakabalat siya ng plastic yung seedlings and we have to remove it. Tapos babaon na namin. Tapos may mga nakaprepare na si Ayala like lahat ay isa-isa, 'di ba? Or one what do you call this? Yung water tank each, no? So sobrang nakakatuwa kasi talagang I didn't wanna stop planting kasi may goal. Ang na-allocate lang for JCI Makati Princess Urduha was 10 trees. 10 trees. Oh, but that time, not overall 200 trees kami. But since hindi nakapunta yung iba,
JCI Makati Princess Urdu was able to plant even more than 10. So talagang kami, tuwang-tuwa na, okay, let's just do it. Let's plant even more, no? Habang yung ibang slots empty pa. So I think yun yung memorable sa amin is we didn't want to stop. Even under the sun because the purpose there was clear And we were very passionate about what we were doing because we believed in the cause. So yun nga yung sasabihin ko, no? It's a forest in the city. And that concept is so nice. Hindi po ako taga Ayala Land. Si Zea yung taga Ayala Land. And I'm not promoting the Ayala in that sense and I'm not paid naman to do it. Pero kasi sobrang natutuwa ako sa advokasya ng Ayala. And they are serving as an inspiration for other developers to do the same. Na talagang to really go green. And imagine yung 50% of, diba? Sabi mo 50% of the whole property will be dedicated to green spaces and open spaces. Pinag-uusapan natin kanina yung init. And I think that will really help address our environmental concerns, especially in the city. So, yun po yung, sorry, ang haba, pero yun talaga yung, yun yung memorable sa akin because we were so passionate about the cause so we couldn't stop, planting. Oo nga. Tanungin natin si Denzel, nakailang puno ka, tapos ikaw ba yung tipong pag nagtatanim ka, kinakausap mo yung tinatanim mo? Di ba sabi nila, dapat kausapin? Gusto mo bigyan ng pangalan. So, probably one of the most memorable part is for us is with my members is the planting part. So, di ba, that's Sunday. So, we can just lay in the house because sobrang init. We'd rather just go stay inside. But no, our Rotaractors decided na, okay, go natin to. So, we have already nakapagpadala po kami ng 20 Rotaractors and interactors there. And then, kahit mainit, actually, di ba, natapos na po yung part ng planting, nagka-awardings na. Nagulat nga po, hinahanap ko pa sila. Nandun pa rin po sila, nagtatanim. So, talagang na-enjoy po nila. And that's because one of their comments is they're really empowered to do it because it really helps the community. And syempre po, the younger, wala na po sa mga younger ones kasi mostly po mga kasapa namin is mga first year college students and meron din po mga high school students. So it's some of them are new, some of it are new to them, pero mga hindi naman po baguhin sa iba. Pero all in all, they enjoyed it and marami rin po silang natutunan that day. And ayun po. Oo, gano'ng karaming volunteers ba ang nag-participate? 130. Dami, Galing. Dami. May Tapos mga humahabol talaga. 200 Actually, seedlings. Mga 8:30 may mga humahabol pa. But Kaya then, may batch doon na pumunta. kaya lang talagang sobrang init na. Opo, madami Bilad lang na. umuwi agad kasi sobrang init talaga. Oo, kasi talagang hindi mo, dati kaya Kaya yung 8 kahit AM, matagal ka. kaya totoo. Kasi kami iba doon pa yung nagtatanim bilad din ng bata, di ba? Yung mga ganung Pero ngayon hindi nakakayanin. So kayo mismo naranasan ninyo, no? So it's climate change. So ngayon yung mga nakikinig sa atin na mga kabataan, siguro ano ang pwede ninyong mensahe para sa kanila, lalong-lalo na, sige, si Denzel muna, no? Ang pinag-uusapan natin yung future ng ating kalikasan. Denzel. Okay, tulad nga po ng lumang kasabihan, 'di ba po, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So sa kami po kasi tawag dito. Syempre po, kailangan po ang mga kabataan is kailangan may tinatawag po tayong environmental awareness kasi sa laki po ng impluwensya ng social media tsaka ng technology sa amin, yung mga iba po kasi parang mas pipili nila po sa bahay, maglaro ng ganyan with their gadgets and such. But instead, they can do so much outside the community. Tree planting, other projects like clean driving and mga, let's say, mga seminars and programs regarding on what's happening in the community. So, marami pong pwedeng gawin sa labas ng bahay. So, kaya po ini-encourage po namin na yung mga sa amin po mga fellow youths and Rotaractors po na mag-participate, mag-volunteer sa mga projects para at least po, at some point they will know what is happening and what yung kung ano po yung mga kailangan ng communities and sa ganun po
other than na motivate po nila at na-inspired po yung sarili nila, they also inspire the others. Kasi Yes. damoy-damoy na po yun. Kasi that's because of the power of social media. Sabihin nila, ay, ang ganda nito, parang gusto ko mag-join sa ganyan. Yes. Di ba po? So, ganun po ang po ngayon, parang pamamalakad sa mga youths pagdating sa ganyan. Pag nakita na, parang nakakatuwang gawin to. Gagawin po talaga nila yan. So, Tama. ayun po. So dun sa 100 plus, anong reaction nila after? Ano ang kanilang, may nabuo ba sa kanilang mga sarili na itutuloy ko rin ito, gagawin ko rin ito sa community ko? May ganun ba? Yes. So, kahit family members ko was there, my friends, diba? And people from organization. My heart was full of gratitude kasi lahat sila, they were congratulating me na may opportunity na ganon. Kasi I always believe na everything that we need comes from nature talaga. Yes, may technology. Ang daming mga technology dyan. May AI, kung ano-anong technology to give us what we need. But at the end of the day, yung pinaka-importante, that the oxygen, protection from the sun, it's always comes from tree. So, hopefully, yung mga 130, ang naalala ko ang sabi nila sa akin, sana magkaroon pa siya ng part 2 or gawin natin siyang yearly. Kasi imagine, ilang hectares yung property ni Ayala Land na pwede namin tayuan. Taniman. It's around 240 square meters. And half of the estate pwede pang tayuan ng puno. So, kung Rotary will have a yearly project and maybe soon, JCI also will have its own, di ba matatapos natin to in 5 to 10 years and we could contribute actually to the goal of Pasig na make it 930 hectares na green open spaces in 2032. Actually, Miss May, pinag-usapan na namin sa next leg. Yes. So Uy, may we next were leg na. able May next to, leg na. right after the project, sabi ko sa kanya, what if baka kaya ng JCI ng mga 500 trees? Wow. Kaya. Baka, Dineclare niya na. Dineclare, wait. But we're really gonna try to work on it. Pwede naman mag-invite ng more volunteers. Correct. Mabilis lang yung 500. And more JCI chapters to join Kasi in. may briefing naman, di ba? Kung paano mo itatanim yung puno. And yun nga, I've been really part ng maraming mga tree planting programs before. Pero nakita ko iba yung sustainability nito. And yung assurance talaga of it talaga. And the reports, continuous reports. Actually, in JCI, sabi ko kay Zea, important sa amin yung proving that it's sustainable because JCI is also about sustainable projects. So, meron kaming parang accountability reports na we're asking yung survival monitoring at the first week, 1st, 3rd, 6th, and 12th month. Tapos yung mga geotagged photo documentations, maintenance logs and growth records, survival rate scorecards, impact summaries. So, we'll be asking that in collaboration with Rotary, Ayala, and even Colliers as a partner for this project. So, yes, looking forward to this being more sustainable. Sama kami dyan, sama kami. Yes, sama na po kayo sa next. Marami kong taga-tanim. Yes, yan. Mga Gusto member natin volunteers yan. ng Operation Tulo. Marami kami. Anyway, so napag-usapan natin, Zea, Zea pala tawag sa iyo. Ganito, dun sa mga kababayan na o mga kabataan ngayon, even yung mga nanay-tatay na walang lupang mapagtaniman, kayo ba napag-usapan niyo doon? Ano ba yung mga simpleng ways para lang makapagtanim ng puno? Saan gagawin, 'di ba? O kung walang allotted, kasi alam ko kahit sa meron ding mga subdivision, meron pa mga lupa di ba? Yes, So, paano ba? Anong tulong? Advice? Anong advice? Actually, sa mga local governments, may mga, kung i-check nyo po, may mga announcements din naman po about tree planting. But if we will talk about how to protect the environment, alam mo yung simple lang na pag-recycle ng mga basura, okay na yun. Kung hindi tayo makapagtanim, let's start muna sa bahay natin. Diba? I-recycle muna natin yung mga basura natin. And for example, I usually do this, yung mga parcel, 'di ba? Yung mga plastic. So,
i-collect natin siya. May mga institutions na nagko-collect for plastics. Yung mga simpleng like that. If we cannot Ay, find yes. Oo, meron yan. yes. If we cannot find opportunity na magtanim, let's start protecting the environment in other ways. Even yung mga damit. Ang bilis ng fashion trends. So, may mga institutions, you could check it online where you could donate yung clothes talaga. And then, i-recycle nila yun. And also, yung simpleng sa backyard nyo, you could do it as well. But, I encourage everyone to check pa din yung mga websites kung saan pwede silang mag-volunteer. Ang dami-daming organizations talaga. And it will only take you 2 hours with registration and pagtatanim na yon para lang makapagbuo ka ng isang puno. Oo, kasi nakakalungkot sa mga kalsada makita mo mga kabataan, di ba? Yes, so pwede sana may nag-guide. Opo. Para and I think makatulong. that would be an effort then also with the local governments like And SK. the barangay. The barangay. Oo, may SK. Dapat diba? aware din yung mga kabataan. Baka kasi gusto pero hindi nila alam. So, I think ang pinaka-best way to do it is to talk to organizations like yung ginawa namin. We spoke with Rotaract para ma-inspire yung mga kabataan and let them do their own. Soon, we could guide them as well. Maybe JCI as well. Yes, tama. Okay, any other future programs for the environment? Meron pa ba? Upcoming? Patapos na yung Rotary year, right? Yes, for my it's term. another, It almost, sa term mo, okay. Well, we have a lot of programs upcoming for JCI, pero hindi for naman na JCI. po siya environmental. Pag-usapan natin yung sa susunod. Yes, Ikaw yung correct. mag-guest in the DCI. Yan, Oo. So, marami ka na natapos na program, hindi lang sa environment. Opo, actually, tapos ko na yung 7 areas of Wow. Galing. Oo, ang galing. Opo. And yung tree planting that time, we do have this livelihood community. I invited them as well. So, we have this community in Muntinlupa na inaalagaan namin. So, we're giving them livelihood programs. Sabi ko, why not invite them also? Excuse me, to be involved in this tree planting. And ang pinaka-memorable I could share that they are really thankful. Sabi niya, Ma'am, maraming salamat kasi hindi nyo lang kami tinutulungan sa pangkabuhayan, pati sa responsibilidad namin dito sa environment. So parang nagulat lang ako na na-appreciate pala nila na inimbita ko sila para magtanim din sa community. Galing. Okay, punta tayo kay Denzel bago tayo maubusan ng oras. Ayan, as Rotaractor. Okay, anong naging inspirasyon mo dito after the Go Green Plantries activity? So, kasi matatapos na rin ang term mo, right? Yes po, yes. So, my inspiration for this, since Ate Bea only invited us, like from Ma'am Tetra of our mother club. So, it was like, okay, why don't I consider this as a opportunity na i-share ko siya sa like on the other members, 'di ba? And also gawin natin siya sustainable kasi aanihin mo yung project ng okay, gawin niyo lang yan, then tapos na. Why don't we just gawin natin yearly, or why not gawin na let's say na pwede pa tayo makipag-collab sa ibang organizations with this and make our own, and after that we can make our own project na pwede rin nating mai-apply sa kung anong community na tayo we're standing at, 'di ba po? And one of this inspired me the most is because of our Rotarians kasi they are our role models. So they empowered us, and lalo na po syempre special mention to my Mama Tet. Sino ma'am anong Rotary? Makati Dasmariñas po. Makati Dasmariñas. Yes. Yes, very supportive po ng Mama Tet sa youth sa club po namin. Lahat ng projects talagang dinadamay kami. Talagang we were so talagang tawag dito talagang we will, rather than just being in the small community, na we get to discover different, like ang lawak po, pag lumabas po kayo, ang lawak po, ang dami niyong matutunan. And that makes us more participative. And doon po kami naging productive, and kaya po kami nagkakaroon ng yung tinatawag po na tayo dito yung kapag kasi it only starts with one, but when the time comes, sasama na rin lang iba. Ganun po. Oo, marami na mag-join at Yes, correct. Saka siguro, ma'am, to add,
we can only inspire people if we will involve them. Yes. Tama. Let them Oo, experience. Yes. Oh, They will para- only be aware if we will let them know. Yes. Okay, saglit lang. Babalik po tayo. Oras natin, meron na lamang tayong 4 na minuto. 4:00 na po ng hapon. Pa rin ang ating mga eksperto dito sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Music, Master Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Okay, naku, bago tayo maubusan ng oras, 1 minute na lang. Ayan, magpapaalam na tayo. Siguro, anong, may gusto niyong pasalamatan or batiin? Faith, go. Salamat po, syempre, for kay Zea for inviting us here, and thank you so much, Miss May, for accommodating us and DZRH. I think the best call to action now for the youth, since lahat kami kabataan dito, ay to involve yourselves in organizations like us, because we really try to empower young leaders, and there are a lot of potential sa kabataan ngayon. Yesterday I was in University of Makati, and we had a leadership training, and we awarded young leaders. It's called the Youth Leadership Excellence Award, Batang Leader Award, no? And ang dami talagang potential sa kabataan ngayon for them to join us in causes and environmental projects like this one and other projects talaga that support the underserved community. So join us, join JCI, join Rotary, diba? Okay, maikli na lang. Tapos na tayo. Okay, Zea. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa 11 sponsors, 4 JCI chapters, 30 Rotary clubs, and 130 participants. It wouldn't be possible without you guys, and most especially to my planning and technical team. Maraming salamat. Hindi siya magiging successful without you, and of course to my family, who's very supportive, and Almighty God for giving us strength and for giving us good health. Okay, maikli lang, Denzel. Okay. So, thank you so much po, Ate Zea and Ma'am May for inviting me here. And this is actually my first time. So, yes. Congratulations! Yes po. And a little message po, no? So, our youth clubs are... Okay. So, gusto ko lang naman na ipakita na kung anong pwedeng magawa ng youth clubs when they're getting involved in the different projects or involved in the communities. Okay. So for the Rotary clubs, I suggest that you invite your Rotary clubs for this in your project, so that afterwards they're the ones who will be the one magiging mga pillars ng communities natin. Okay. And thank you so much po. And ayan po, thank you sa mga thank you po sa lahat. Kwentuhan tayo next time. Okay, thank you so thank much, you. Denzel, Faith, and of course, Zea. Thank you, Miss Maraming May. salamat. Wow!
Happy birthday. May happy birthday talaga. Happy birthday, happy birthday. Overtime na tayo, ha? Birthday to O, ba't ang dami nag-birthday? Galing! Thank you so much! Galing naman. Happy birthday. Thank you. Thank you. Dalaman tuloy nila birthday ko. Ay, thank you, Eya. Ako, nandito yung mga anak ko. Surprise to. Oo. Thank you na. Thank you. Ayan. Ay, ang galing. Salamat. Thank you so much. Ayan. Second blow and third blow. Ayan. Salamat sa aking mga anak. Grabe. Thank you. Blow. Sadel, mabilis. Overtime na tayo. Overtime nila kay. Okay. Thank you, Operation Tulong Team. Ayan. Thank you. Lagi pa po sa inyo sa tech. Oo. Oh my God. Happy birthday to you. Tan, tan, tan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tan, tan, tan. Happy birthday to you. Tan, tan, tan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mga guests. At syempre, Team Operation Tulong Salamat at ang DCRH Center. Thank you very much. Ay, saya. Salamat. Thank you so much po. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalm at Miss Saya Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras natin, overtime na po kami. Sorry, 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ayan, salamat. Thank you. This time check is brought. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. A bursta of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba